Maraming ditong ballpen maraming stapler dito Hindi naman magkukulan, magdala ako ng konti. Minsan may ganun tayo, no? Saan ang integrity natin doon at katapatan? Tama? So intentionality, sinasadya mo bang ipakita sa buhay mo si Kristo? So question, kailan huling mong sinasadya na palakasin ang iyong kapwa? Kailan yung huling pagkakataon na ginawa mong palakasin ang iyong kapwa at i-encourage siya, na bumalik siya? Kung ang kapwa natin ay nagkasala, nasabi dun sa Galatians 6:1 and 2, sabi dito mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo yung pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matuto, ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayon paraan ay matupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ito yung application. Opo, pag may nakita kayong na kapatid na nagkasala, anong gagawin nyo? Ilulubog? Huhusgahan? Advice. Paalalahanan, sabi dito, ng mahinahon. Kasi hindi mo tayo nagtotolerate ng kasalanan. Tama? Dahil ang Diyos ay banal, holy siya, hindi tayo pwedeng mag-tolerate ng kasalanan. Although mamalaki ang kanyang habag at pag-ibig, pero banal din siya. Tayo ay magpapaalala, brother, mali yun. Maayos na paraan, mahinahon. At hindi po natin ipapahiya. Tama? Kapag magkukuring ka ng kapatid, hindi dito sa, tawag dito, hindi dito sa loob ng iglesia at maraming nakaupo. Brother, yung ginawa mo, kasalanan yun Dapat dalawa lang kayo. O kaya may isang leader. Kayo lang nakakalam. I-correct nyo ng tama. Kasi pag pinahiya mo yun dito, habang buhay niya yung dadalhin. Ayun, sama ng iglesia dyan. Ang daming mga salita tayo na maririnig. Kaya ayusin po natin. Ano po? Kapag pinapalakas mo o inuudyukan ang iyong kapatid sa pag-ibig, nagkakaroon ng resulta ng good works. Nagkakaroon siya ng mabuting bunga. Ang tunay na pag-ibig, hindi lamang sa salita. Sabi ko nga sa inyo, laging may gawa. So kapag nag-provoke, na-ignite mo ang puso niya, puprovoke naman ang mabuti. Pag na-provoke mo ang isang taong naligaw, pag na-provoke at na-inspire mo, na-encourage mo na nangihina, ano mangyayari? Maglilingkod yan, tutulong yan, magbibigay yan, gagawa ng tama yan, at magkukusa yan. Kasi ginampanan mo, ang tungkulin mo na dalhin sa pag-ibig ang iyong kapwa. Amen? Amen. Nainip na ba kayo? Malapit na po. Alam ko, gutom na kayo. Gutom na rin ako.